Aba, dari kam araw pero umuulan. Asal nga pala ng tropa sindak ngayon, kaya kahit dari kam araw yung umuulan. No, yun na, hindi ako inimbita. Kapag lumakas to maya-maya, ibig sabihin nag-start na yung honeymoon ni Sinda. Sana all. Asa na ba yung libro ko? Hello sa inyo, mga YouTube. Naniniwala ba kayo sa agimat? Ito ay yung mga bagay na nagbibigay ng pambihirang kapangyarihan sa kung sino man na magtatadlay nito. Maraming klase ang agimat. At isa na dito ang mata ng pusang itim. Simulan natin ang ating kwento. Sa isang malayong probinsya, malapit sa bundok ng Tralala, merong isang maliit na barangay. Normal ang pamumuhay ng mga tao dito. Makikita mo silang abala sa kanilang gawain sa umaga. Makikita mong masayang naglalaro ang mga bata sa kalye. Yung mga tao namimili sa palengke. Typical atmosphere kumbaga. Ngunit pagkagap ng dilim, binabalot na ng takot ang munting kumagdad na ito. Ito ay dahil sa paminsan-minsang pambabatrip na mga engkanto na namumugat sa bundok na Tralala. Gabi-gabi kasi, tanggap na ng mga tao dito na mababawasan ng halap mahalaga nilang hayop tulad ng baboy, manok, kambing at iba pa. Ito kasi ang nansisilpon sibog na mga aswang na lumalaboy sa gabi. Ngunit isang araw, dumating ang kinakatakutan ng marami. Dinukot ng mga aswang si Alan Yolanda, isang mananahin ng barangay. Yaari, siguradong buffet ang labas ni Alan Yolanda pang nagkataon. May nag-iisang anak na binatilyo si Alan Yolanda, si Utoy. Natural, hindi siya papayag na basta na lang sibugin na mahaswang ang nanay niya. Kailangan niyang iligtas. Ngunit paano? Ano ang kaya niyang gawin para mailigtas ang airmats niya? Isang gabi, matutulog na sana si Utoy nung magulat siya at mabita niya sa bintana ng isang tikbalang. Magandang gabi sa iyo, Utoy. Ako si Sindak. Huwag kang matakot. Nandito ako upang magandog ng tulong. Alam kong nais mo mabawi ang nanay mo na bihag ng mga aswang. Handa ka bang gawin ang mga nararapat? Bakit ako maniniwala sa iyo? Isa ka ring engkanto tulad nila, ang tugon ni Utoy. Unang-una, binali nila ang kasunduan namin mga engkanto sa mga elders ng komunidad niyo. At yun ay ang huwag mangidnap ng tao. Pangalawa, wala lang. Bad trip lang ako sa kanila kasi tamad sila maligo. Anyway, kwenig ka mabuti at importante ang mga sasabihin ko. Kailangan mo ng isang agimat upang makapasok sa portal namin mga engkanto. Bakit mafagip mo ang nanay mo? Makuha ang mga agimat na ito sa pamamagitan ng pagpatay sa isang pusang itim na matatagpuan sa sementeryo. Ibaon mo ang pusa at tuhayin mo di pagkaraan ng siyam na gabi. Kunin mo ang kanang mata at ilagay mo yon sa iyong palad. Iyon ang magsisilbing susi para mabuksan ang portal at makapasok ka sa mundo ng mga engkanto. Sige na, yun lang. Nagmamadali ako at akit pa ako ng ligaw. Ang huling tugon ni Sinda. Nagmamadaling kinuha ni Utoy ang panyalita at flashlight. Kailangan walang masayang na sandali. Kailangan magtumagat siya sa sementeryo upang hantingin ang pusang itim. Hello? Ito okay lang. Hindi kita pwede i-date na yun to si busy ako.
Oo, kukwento kasi ngayon yung episode 2 ng Mata ng Pusang Itim. Sige na, mamwa, chup-chup. Hello ulit sa inyo mga pa-YouTube. Ulit si Tanda, ang inyong lingkod. Narito ako pamilahad ng episode 2 ng Mata ng Pusang Itim. Simulan natin ang ating kwento. Nagpumahog si Utoy na magpunta ng gabi niyon sa sementeryo upang hantingin ng pusang itim sa kadahilan ng maghahantay pa siya ng 9 na gabi para makuha ang agimat. Sadyang napakahabang panahon na paghihintay para mailigtas ang nanay niya at aasa siyang mananatiling buhay at hindi pa ito sinitsipog na maaswang. Tinatahak na ni Utoy ang daan papuntang sementeryo. Kailangan niyang tawirin ang isang masukal na gubat upang marating ito. Nasa kuwang pa lamang siya ng gubat nang makita niya ang grupo ng mga lamang lupa na nakaharang sa darahanan niya. Parang nakamoy na amahan ito sa bahay ni Utoy at gagawin nila ang lahat upang pigilin siya. Isa-isang sumugot ang mga ito. Ngunit siyempre, nahanda naman ang ating bida sa ganitong pagkakataon. May paong asin si Utoy. Ito kasi ang mabisang panlaban sa sari-saring impakto ayon sa kanyang lola. Bawat isang laman lupa na sumubok ng sagpamin si Utoy ay sinabuyan niya ng asin at bawat isa na tamaan ay nanginisay na bumagsak sa lupa at unti-unting natunaw. Nadakma niya ang isa at sinahal. Ano ang alam mo sa pagtupot sa nanay ko? Ang tanong ni Utoy sa labang lupa. Lahat kami ni Impacto ay naka-red alert ngayon. Alam ko sinaming sinda ang tungkol sa agimat. At lahat kami ay nahanda para pigilan kang makuha yun. Ganon na. Samdakot tasin. Sinubo ni Utoy sa bibig ng laman lupa. Naghihiyaw ito sa sakit. Bumula ang bibig. At ilang saglit lang ay natunaw. Nagpatuloy sa kanyang paglalakbay si Utoy. Mahalapas na siya ng gupat at natanono niya ang entrance ng sementeryo. Naglalakad siya sa papasok nang maramdaman niyang tumayo ang balahibin sa batok. Parang bigla siyang tinilabutan. Maya-maya pa ay nakakita siya ng dalawang white lady na lumulutang papalapit sa kanya. Saan ka pupunta? Lumayas ka dito, alis! Sabi na mga white lady. Huwag niyo akong pigilan. Hindi ako natatawag sa inyo. Ang sagot ni Utoy. Di wow. Wala naman kaming magagawa kung di ka tapat sa aming mga multo. Ito lang naman ang pwede namin gawin para pigilan ka. Ang manakot. Nakatanggap kami kasi ng memo galing sa mga aswang. Takutin na daw namin para tumakbo ha. Pauwi at hindi mo makuha ang pusang itim. Hindi ka pala takot. Go. Yan ang sambit na mga white lady. At lumutang na sila, mapalayo. Maya lamang ay natanahan ni Utoy ang pusang itim na naupo sa ibabaw ng nicho. Dali-dali niya itong binakma at dinaga. Pagkatapos nun ay gumawa siya ng hupay at doon ay nilibing ito. Pagkatapon niya ay parang harinig siya ng iba't ibang panagoy. Pakiramdam niya ay pagtutulungan siya ng mga impakto upang hindi magtagumpay na makuha ang gimat. Pero nagawa na niya ang lahat. Kailangan na lamang niya magantay ng 9 na gabi. Magkakahalong tuwa, takot at panamba ang nararamdaman ni Utoy sa kanyang dibdib habang naglalakad pauwi. Ngunit nanatili siyang handa sa anumang kapahamakan na kailangan niyong harapin.
para sagipin ang kanyang pinakamamahal na ina. So eto na ha, nasa episode 3 na po tayo mga YouTube ng adventures ni Hutoy para sa pagbawi niya sa kanyang ina sa kamay ng mga aswang. Let's get down to business, ika nga. Heke. Pagkalipas ng 9 na gabi, umalik ng sementeryo si Hutoy at muling hinukay ang itim na pusang kanyang ibinahon. Kinuha niya ang kanamakan nito at nilagay yon sa kanyang palad. Maya-maya ba ay nakita niyang dumambad sa kanyang harapan ang portal sa mundo na maengkanto. Walang palatubili niyang pinasok ito. Sadyang mapaiba sa pakiramdam ang napansin niya sa paligid. Lubhang mas madilim ang gabi at mas naharap-ilabo. Isang malaking puno ng balite ang agad niyang nakita sa daraanan niya. Apparently siya ng sit-sit mula sa itaas ng puno. Psst! Hoy, Hutoy! Napatra siya nang marinig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan. Sino ka? Magpakita sa akin. Bakit mo alam ang pangalan ko? Sagot ni Hutoy. Huwag ka matakot. Ako isang kaibigan. Ako si Lagim, ang tropang kapre ni Sindak. Narito ho upang tulungan ka sa iyong pakay na marating ang kuweba ng mga aswang. Bilibaw sa iyo, Hutoy. Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ina ay buong indoob. At matapang mong susungin ng pamanib na iyong maharapin dito sa mundo na maengkanto. Pansin ko din ang iyong dala mga sandata. Para kang Boy Scout, laging handa. Ngunit tandaan mo na hindi lamang kapwa na plahas ng loob ang dapat na taglay mo dito sa amin. Dapat meron ka ring talas ng pag-iisip. Lalo na pag naharap mo ang mag-utol na dending itim na nagbabantay sa tulay na iyong daraanan. Anong ibig mong sabihin, sambit ni Hutoy? Maniningil kasi ang magutol ng tigisang pirasong ginto bago kanila payadong makatawid ng tulay. At alam kong wala ka namang dalang ginto, di ba? Anong gagawin ko? Tanong ni Hutoy. Talas ng pag-iisip, Hutoy. Talas ng pag-iisip. Ha 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 ha. Pagkatapos nun, ay tinuro na ni Lagim ang daan at nagpatuloy na sa paglalakad si Hutoy. Maya-maya pa ay nakita na niya ang tulay at sa buhanan nito ay naroon ng isang bwending itim na nagbabantay. Hanggang diyam na lang binata, isang pirasong ginto muna bago kita payadong makatawid. At kailangan mo rin magbayad sa utang ko sa kabilang dulo ng tulay ng isang pirasong ginto din bago niya payadong malagpas. Ang sabi ng bwending itim. Sablit na nag-isip si Hutoy. Ano ang kasiguruhan ko na hindi mo kayo tutulak sa tulay pagkatapos itang bayaran ng ginto? Bigkas ni Hutoy. Kailangan ko makasiguro na ako'y makakatawid ng ligtas bago kita bayaran ng ginto. Kaya doon ko na lamang ibibigay ang 2 trasong ginto pagdating ko sa kabilang dulo. Hintayin mo ang kawayan ka ng kapatid mo para malaman mo na inabot ko na sa kanya ang bayad ko. Kunot noong tumangon bwendeng itim bago siya sinenya sa mampatuloy sa pantawid. Seryoso itong nakamasid habang tinatahak ni Hutoy ang tulay kupunta sa kabilang dulo. Hanggang marating ito ang kapatid ni Duwende. Hep, teka muna. Magbayad ka rin sa akin ng 1 tirasong ginto bago kita adahanin sambit ng Duwende. Bayad na ako. 2 tirasong ginto ang hiningi sa akin ng kapatid mo. Kawayan mo siya para ipaalam niya sa iyo na bayad na ako, sagot ni Hutoy. Loko talaga yung kuya ko. Gusto na naman akong lamana. Ang sambit ng dente. Sabay kaway sa kapatid niya sa kabilang dulo ng tulay. Nang makita ng Duwende na humaway din ang kapatid niya ay pinadaanan nito si Hutoy. Lihim na napangiti na lamang ito dahil naisahan niya ang magkapatid na Duwendeng itim. At patuloy sa pagdalahad si Hutoy. Ilang sandali lang ay narating na niya ang mga kabahayan ng mga aswang. Nagtataka siya dahil tahimik ang paligid.
Maya-maya ay biglang may lumitaw na isang matipunong lalaki sa harap ni Utoy. Anong ginagawa mo dito? Nasisirahan ka na ba ng bait? Gusto mo bang mamatay? Unti-unting nagbago naman yung lalaki. Ito pala ay isang taong lobo. Dali-daling kinuha ni Utoy ang kanyang itak at buong tapang na hiharap ang mabamis na halimaw. Matuwo ang paghaharap ni Utoy at ng taong lobo. Sa pagkakataong ito'y nasugatan ang ating bida. Lubang napabamis na sinang halimaw. Ngunit sa jumbo ang loob ni Utoy. Naming ibabaw ang harin niya mailigtas ang nanay niya. Ilang sandali pa at nasugatan niya na malupa ang kanyang kalaban. Dahilan para ito'y tumamba. Saan ka matatagpuan na Aranina? Anong ni Utoy? Sinasayang mo lang iyong panahon dito, binata. Kung naging mapalad ka at ako'y iyong natalo, paano ba ubra sa danda ang bilang na maaswang ang tugod na malimaw? Pero sige, kung talagang handahan ang harapin ang iyong kamatayan, ituloy mo lamang ang pagpa sa dam nito hanggang sa ito'y magsana. Meron kubo sa hanto nito. Matatagpuan mo ang lagusan ng kuweba na maaswang sa silaw ng kubo. Pero tignan natin kung uubra kay Liway. Sin Liway? Ano ni Utoy? Hindi na nakatugon na malimaw dahil nalabutan na ito ng hininga. Pinagpatuloy muli ni Utoy ang paglalakad hanggang marating niya ang kubo na sinasabi na malimaw. At tanaw niya ang isang babae na nakaupo sa harap ng kubo na para bang nagbabantay. Ikaw ba si Liway? Anong ni Utoy? Biglang tumakbo papunta sa likod ng kubo ang babae. Inabol ito ni Utoy. Pagdating niya sa likod ng kubo ay tumambad sa kanya ang kalahati na katawan ng babae. Isa pala itong manananggal. Agad siyang tumingala at nakita niya ang nakagigimbalan niyo nito. Lumapad dito pababa at sinubuhang daklutin si Utoy gamit ang matatalas nitong mga kuko. Bumalik po si Utoy upang makailag. Lumakot siya ng asin at akmang sasabuyan ang kalahating katawan ng manananggal. Hey, wait! Huwag mo gawin yan, please! Hindi ko kayang forever na lumipad, no? Kailangan ko yung lower half ko, ang sambit ni Liway. Padaanin mo ako sa silog ng kubo mo para mailigtas ko ang nanay ko na bihag na mahaswang. Ayun lang ba? Sure, hindang pala eh. Madali naman akong kausap. May anak pala yung guest nila Mang Carding, hindi ako na-inform. Sino Mang Carding ng tugunin mo tayo? Siya ang pinuno ng lupo na mga aswang. Sigurado akong alam ni Mang Carding kung nasaan ang nanay mo. Bumaba sa kanya ang paglipad ng manananggal. Nasaksiyan ni Utoy kung paano nagtungtong ang katawan nito at kung paano nagkubli ang malapad na pakpak sa kanyang likuran. Pinasunod ni Liway si Utoy na bumaba sa silong ng kanyang kubo. Tuon ay nakita niya ang lagusan ng kuweba ng mahaswang. Maingat na pinasok ito ni Utoy. Nakakailang hakbang pa lamang siya sa loob ng kuweba nang mamataan niya ang grupo na mahaswang na nakabantay sa lagusan. Ang bibisig ang kanilang mamata na nakatuon kay Utoy. Agad na kinuha ni Utoy ang dala niyang buntot ng pagye. Ito kasi ang mabisang panlaban sa mga aswang. Sino ba at paano ang kapasok dito? Higkas ng isang lalaki mula sa likod ng grupo ng mga aswang. Pumunta ito sa harapan at nakita ni Utoy ang pagbabago ng kanyang anyo. Nasaan ang nanay ko? Sigaw ni Utoy. Natigilan ang pinuno ng mga aswang. Ikaw ba si Utoy? Ang anak ni Aling Yolanda. Ako ilabas ng aking ina, kung hindi, uubusin ko kayo. Tugon ni Utoy. Anak, anong ginagawa mo dito? Biglang litaw si Aling Yolanda. Tumakbo ito kay Utoy at sila'y nagyakap. Sinaktan ba kayo ng mga aswang, inay?
Ano ka ba? Bakit naman nila ako sasakpan ako'y kanilang panawin? Ha? Kulat na tubuin ni Utoy. Lumapit si Mang Tarding sa kanilang dalawa at nagpaliwanag kay Utoy. Pasensya na Utoy kung sa palagay mo ay dinukot namin ang nanay mo para hainin. Alam mo kasi, magdidiwang kami ni Mrs. ng silver wedding anniversary. Siyempre, meron kaming party. Kailangan namin ng masusot ni Mrs. Balita kasi namin sa bayan magaling naman na nahis si Aling Yolanda. Alam mo naman, hindi kami basta maalabas sa umaga. Masakit sa mga mata namin ang liwanag. Kaya naman, gabi namin pinuntahan ang nanay mo. Huwag kang magalala at maayos naman ang kalagayan niya dito. Natapos na din niyang tahihin ang damit namin ni Mrs. At bilang kabayaran, tanggapin niyo ang 10 pirasong ginto para sa abala. Hanggang sa ulitin na. Sa Golden Year Anniversary siguro. So, matagal pa yun. Bigkas ni Mang Hagdin. Hindi makapaniwala si Utoy sa mga pangyayari. Pero ang mahalaga ay ligkas naman ang kanyang ina. Malaki ang may tutulong mambayad na ginto ni Mang Hagdin sa kanyang abuhayan. Nagpaalam na mag-ina kay Mang Hagdin at sa lupo ng mga aswang. Inlabas niya muli ang mata ng pusang itim at ilang saglit lang ay bumuhos muli ang portal. Masayang pumasok ang mag-ina at agad na nabalik sa mundo ng tao. Isang magandang halimbawa ng pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina ang natumayan natin sa kwento ng mata ng pusang itim. Naway kinapulutan niyo ng kaunting aral ang manlaad kong kwento. Ako ulit si Tanda. Hanggang sa muli. Kita hits. Isang mapangpalang araw sa inyo mga ka-YouTube. Naway maging maganda at maswerte ang pasok ng taong 2024 para sa ating lahat. Simulan na natin ang ating kwento. Laking probinsya si Evelyn, ngunit mas pinili niyang sa lungsod manirahan at magtrabaho. Breadwinner siya sa pamilya dahil namayapa na ang kanyang ama at maliliit pa ang kanyang mga kapatid. Na siya din namang tumutustos sa kanilang pag-aaral. Ang kanya namang ina, ipaminsan-minsan nagtitinda sa palengke. Masasabing tamang-tama lamang ang estado na panilang pamumuhay. Umuupa na isang maliit na pato sa lungsod si Evelyn sa lugar na kung tawagin ay Calle 11. Tahimik at ligtas naman ang una sa Calle 11. Ngunit sa nalipas na ilang araw, 2 bantay na ang natagpuan dito. Parehas na babae ang mga biktima at halos magsingitan. At base din sa investigasyon ng kapulisan, ay parehas din dahilan ang kanilang pagkamatay, ang pagkabubos ng dugo. Walang nakita sa krimen. At wala ding matuhoy na suspect ang mga otoridad. Naglabas ng kautusan ang lokal na barangay na iba yung pag-iingat sa mga naninirahan sa Calle 11. At nagpatupad din sila ng pagroronda at pagbabantay ng mga tanod. Nakaramdam ng takot sa kanyang kaligtasan si Evelyn. Mabuti na lamang anya na siya na may palaging hinahatid pa uwi sa gabi ng kanyang masugid na manliligaw na si Bert. Magkasama sa isang opisina si Evelyn at Bert.
Si Evelyn ay 2 taon na nagtatrabaho sa nasabing opisina bilang accountant. Samantalang ilang buwan pa lamang doon si Bert bilang sales agent. Unang pagkikita at pagkilala pa lamang ng dalawa ay sinuyo na agad ni Bert si Evelyn. Ay kwento ni Evelyn kay Bert ang mga pangyayari sa kanilang lugar. Lalong naging prosigido ang binata na palagi atid pa uwi si Evelyn sa gabi. Isang araw ay kinailangan mag-overtime ni Evelyn sa opisina at kaya naman ang inaasahan na presentang muli si Bert na samahan siya at ihatid pa uwi dahil siguradong gagabihin siya ng gusto. Sumakay ng jeep ang dalawa at bumaba sa kanto ng Pali 11. Dahil na sa pag-iingat, wala ka ng tao makikita sa alsada. Naglahad ang dalawa papasok hanggang maihatid na ni Bert sa mismong lupa ang bahay niya si Evelyn. Nagpaalam ng binata at umakit na sa kanyang buhato ang dalaga upang magpahinga. Medyo maliansangan sa panahon, kaya binuksan ni Evelyn ang bintana sa kanyang buhato. Naramdaman niyang pumasok ang malabig na hangin galing sa labas. Tumungo siya sa bintana at nakita niya ang isang babaeng naglalakad sa kalsada. Napansin niyang parang nagmamadali ito habang palingon-lingon sa kanyang lipuran. Maya-maya pa'y nakakita siya ng parang isang anino na sumusunod sa babae. Napansin niyang nahangat ng ilang talampakan mula sa lupa ang anino at para bang lumudutang. Paaramdam ng takot si Evelyn at bahagyang yumuko sa bintana para hindi siya makita mula sa ibaba. Kitang-kita na pa niya mga mata na naabutan ng anino ang babae. Nakita niya din na tinangkapan itong sumigaw, ngunit natakpan agad ang kanyang bibig. Laking gulat niya noon nang makita niyang biglang kinagat ng anino ang babae sa kanyang leeg. Noon niya na lang napagtanto na ang pinatatahutang mamamatay tao sa Pali 11 ay hindi pala talaga tao, kundi isang aswang. Isang vampira. Dahan-dahan niya sinira ang bintana at dali-dali siya nagtalakbong ng umot sa kanyang dama. Naharamdam siya ng takot at hawa. Takot para sa haligtasan nilang mga naninirahan sa Pali 11 at hawa para sa babaeng bagong biktima ng vampira. Kinabukasan ay nagising si Evelyn sa ingay ng pusyon ng mga tao sa tapat na kanyang hinupa ang bahay. Nadiskubre na kasi ang bambay ng babaeng biktima ng vampira. Mayroong ambulansya. Nagkalat ang mga pulis at mamamuha paayad. Meron ding mga TV reporter at syempre, sandamakmak ang mga usisero mga tao nakatira tamang sa lugar. Naisa na magbigay na kanyang payag si Evelyn at maging witness sa kanyang mga nasaksihan. Ngunit na naig sa kanya ang takot na baka siya ang pabalina ng vampira. Isa pa, ano na lamang ang sasabihin sa kanya ng mga tao kapag sinabi niyang isang vampira ang pumapatay sa mga biktima? Baka pagtawa na lamang siya at sabihin siya ay nasisira ng bait. Kaya naman, minarapat na lamang niyang manahimik at hayaan ang mga pulis na mag-imbestiga sa mga pangyayari. Normal na sinimula ni Evelyn na kanyang araw. Pumasok siya sa kanyang pinatatrabahong pisina. Agad-agad niya ay kinwent paper ang kanyang mga nasaksihan noong nakalipas na gabi. Nanggayag ito ng labis na pag-aalala at nakakong palabi niya itong ihahatid pa uwi para masiguro ang kanyang kaligtasan. Porsigido sa panalunyo si Bert kay Evelyn at parang nauhulog na tinaban ang loob ng dalaga sa binata dahil sa pinapakita nitong kabaitan sa kanya. Lumipas ang maghapon sa opisina
hanggang dumating na ang oras ng uwian. At muli, kaya ng inaasahan, hinatid muli ni Bert si Evelyn pa uwi. Naglalakad na sa kalyon si ang dalawa habang masayang nag-uusap nang matigilan si Evelyn. Para meron siyang nakitang tumalaw na anino sa taas ng puno sa tapat na kanyang inuupahan. Agad niya itong itinuro kay Bert. Inutusan naman siya ni Bert na agad pumasok sa bahay. Nagmamadaling pakyat sa kanyang buhato si Evelyn at tinanaw sa kanyang bintana si Bert. Nakita niyang buong tapang nitong nakatingala sa taas ng malaking puno sa tapat na kanyang bahay. Titig na titig ito at nahabang sa kung anong panganib ang magbumula dito. Lumipas ang ilang sandali at nang walang nangyaring anuman, niligaw ni Bert si Evelyn sa kanyang bintana. Matamis itong umiti, kumaway at napaalam na. Napangiti din naman si Evelyn at kumaway din sa binata. Sinundan niya ng tanaw ang paglakad papalayo ni Bert. May ngiti pa din sa malabi ng dalaga at pinabalak niyang ibigay na pa niyang matamis na oo kinabukasan sa opisina. Naisip niya ring ikatutuwa ng kanilang mga office mates na maging sila dahil bagay na bagay daw sila ayon sa kanila. Maya-maya biglang tigilan si Evelyn. Nakita niyang gumalawang sa hanang puno at nakakita siya muli ng anino mula naman sa taas nito. Dali-dali niya misnara ang bintana sa kanyang kwarto. Napatalon siya sa kanyang kama at nagtalakbong ng gumot. Mahailang beses siyang dasal ng paulit-ulit. O sana siyang isunod na biktima ng vampira. Ilang sandali pa ay kumalma na ang dalaga at siya'y napatulog na mahimbing. Kinabukasan ay excited na gumisid si Evelyn. Ngayon niya nakasibalak sagutin ang kanyang manliligaw na si Bert. Alam niya kasing magtatatalo nito sa tuwa at sigurado rin na bang matutuwa din ang kanyang mga kaibigan sa opisina. Agad siyang sinalubong ni Bert. Pagdating niya sa kanyang pinapasupan, kinamusta ang kanyang gabi at kung wala bang masamang nangyari nung pagdalis niya. Sumagot si Evelyn na wala naman at agad din niyang sinabi kay Bert na pumayag na siyang sila'y maging magkasintahan. Masaya siyang hiniyakap ni Bert at sinabi ng binata na mayroon siyang surpresang ibibigay mamayang uwian. Mabilis na lumipas ang maghapon sa opisina ni Evelyn. Hindi siya mapakali at sobrang siyang excited na malaman kung ano yung surprise ang tinutukoy ni Bert. Hinapos ng dalawa pa nilang 2 oras na overtime at sabay na silang umuwi ang +8 ng gabi. Paghinto ng sinakyan nilang jeep sa atin ng Pale Odse ay inalalaya ni Bert si Evelyn sa kanyang pagbaba. Mula nooy, magkahawa kamay na silang naglakad papunta sa inuupahan ng dalaga. Ano ba yung ibibigay mo sa akin na sorpresa? Malapit na tayo sa bahay ko, sabit ni Evelyn. Sige, eto na nga yung sorpresa ko, pugo ni Bert. Nagulat si Evelyn dahil naramdaman niyang biglang lumabig ang palad ni Bert. At nang tignan niya sa mukha ang binata para tanungin, lalo siyang nagulat dahil nakima ang anyo nito. Nanlidisi ka mga mata, biglang tinubuan ito ng mga pamil. Bumitaw sa pagkakahawak kamay si Evelyn at siya'y napahiyaw at napatras. Gusto niyang sumigaw muli, ngunit parang biglang walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Gusto niyang tumakbo, pero parang bigla siya nang hina. Nakita niyang biglang umangat na kilampalan mula sa lupa si Bert at siya'y lumutang. Doon niya napagtanto na si Bert pala ang kanino nakita niyang bumibiktima sa mga babae. Siya pala ang bumpira ng Kali 11.
Biglang parang nanlambot at nanghina si Evelyn sa kanyang natuklasan. Napasundan siya sa puno sa tapat na kanyang bahay. Lumutang papalapit si Bert at siya'y sinupol. Ito ang sorpresa ko sa iyo, Evelyn. Ang gawin kang immortal kaya po. At mangkakagatin na siya ni Bert nang mula sa taas ng puno ay may mga kamay at umampot sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Bakit dito ka nang bibiktima? Bigkas nilagim. Nang makita siya ni Bert, ay baka sa mukha nito ang takot. Isang kisap mata ay nagbago ito ng anyo at naging panichi. Nagmamadali itong lumipad palayo at sabay tumakas. Bulala sa kanyang banat, maanasaksihan si Evelyn. Ngayon naman ay tumambad sa kanyang harapan isang papre. Siya pala yung kanino na nakita niya sa taas ng puno. Huwag kang matapot at mag-alala. Hindi na babalik dito yung aswang na yun. Takot sa akin yun eh. Bigkas nilagim. Paupo na lamang si Evelyn. Parang gusto niyang himatayin na mga oras na iyon. Maya-maya lamang ay isa na namang anino ang banyaw nakita pa palapit sa kanya. Muli ay gumapang sa kanya ang kilabot. Ilang hakbang pa at naaninag niya kung sino ang paparating. Ito pala, si Manay Babushka, ang manikurista sa anilang lugar. Ang original o OG na vampira ng Bale 11. Hanggang sa muli mga YouTube. Kita-kits. Magandang araw muli sa inyo mga kasindak. Narito muli ako, si Tanda, para maglahat ng panibagong kwento. Nagpasya si Dan na mag-out of town para tapusin ang ginagawa niyang nobela. Isang writer si Dan sa isang local publishing house na gumagawa ng mga kwento tungkol sa pag-ibig. Masyadong maingay sa lungsod niya at kinakaiglaan niya ng katahimikan sa paligid ng preskong simoy ng hangin at higit sa lahat, ang sayang dulot ng bakasyon na matagal nang hinahanap ng kanyang katawan. Naganap siya online ng pwede niyang upahan na bahay ng isang linggo. Nakita siya ng magandang bahay sa Bulacan, isang ancestral house. Mura lamang upa at hindi naman kalayuan sa syudad. Agad siyang nag-book. Inayos ang kanyang mga gamit at agad na pumiyahe. Ilang oras lamang at narating na ni Dan ang inupahan niyang bahay. Sinalubong siya ng hatiwala ng bahay, si Aling Sridad. Good morning po, Aling Sol. Bati ni Dan sa hatiwala habang binababa niya ang kanyang mga gamit mula sa kanyang sasakyan. Tinulungan siya nitong bitbitin ang kanyang mga gamit papasok sa kanyang kwarto. Agad na napansin ni Dan ang mga antigong gamit sa loob ng bahay. Sobrang luma na pala ng mga gamit dito sa loob ng bahay pero buti na lang at alaga at malinis. Bigkas ni Dan. Ay oo naman, araw-araw po namang nililinis ang loob at labas ng bahay. Tinutulungan ako naman akong babae magpunas-punas dito sa loob. Baka pala makita mo sa likod ng bahay o naglalaro. Ang sabi ni Aling Sol. Doon niya po ang punta ko pagkatapos ko mayusin ang mga gamit ko dito. Nakita ko po kasi yung mga pictures online. Ang ganda po nung sa likod. Ang sabi ni Dan. Agad niya nila pag-agsama ang kanyang daladalang mga bag. At inayos ang iba pa niyang gamit at lumabas na siya sa kanyang kwarto at pumunta sa likod ng bahay.
Doon niya kasi balak dalhin ang kanyang laptop para doon tapusin ang kanyang ginagawang nobela. Pagdating niya sa likod bahay ay agad niya nakita ang isang batang babae naglalaro. Agad niya itong binati. Hi, kamusta ka? Ikaw siguro yung anak ni Aling Solano. Anong pangalan mo? Hello po, ako po si Agnes. Kamusta din po kayo? Ang ganda talaga ng dito sa likod at ang presko ng hangin, ang sabi ni Dan. Napansin niya mayroong balon sa di kalayuan. Nalapitan niya sana ito, ngunit agad siyang pinigilan ng bata. Hindi na po ginagamit ang balon na yan. Ingat po kayo at delikado. Baka mahulog po kayo. Ay, ganun ba? Oo nga naman Delikado ha naman. O kaya ikaw, huwag kang maglalaro malapit doon na. Baka ikaw naman ang mahulog. Siya pala. Baka hinahanap pa na ng nanay mo. Pasok sa loob, sambit ni Dan. Tumayo sa damuhan ng bata at agad na pumasok sa loob ng bahay. Nilingon muli ni Dan ang balon. Parang meron siyang nararamdamang kaiba sa balon na iyon. Nakipit balikat na lamang siya at nagdesisyon na ding pumasok sa loob ng bahay. Inaantay na siya ni Aling Sol sa sala kasama ang kanyang anak na babae. Mauna na po kami, baka po kasi abutan kami ng dilim sa daan. Ito nga po pala ang babae, si Sita. Laking gulat ni Dan na may pakilala ni Aling Sol ang panahanak. Hindi yun ang batang nausap niya sa likod bahay. Dalawa po ba ang anak niyo? Agnes po kasi ang pangalan ng batang nausap po kanina sa likod. Tanong ni Dan. Namilog ang mga mata ni Aling Sol, sinabi ni Dan. Siya ba yung batang sinasabi mo? Sabay turo ni Aling Sol sa lumang family portrait na nakasabit sa dingding. Opo, siya po. Buong pagtatahang sambit ni Dan. Siya si Agnes, ang solo anak na babae na mag-asabang kunang may-ari ng bahay na ito. Kinilabutan si Dan sa sinabi ni Aling Sol. Isa lamang ibig sabihin nun. Ang batang babae na kausap niya sa likod bahay ay isa pala ang multo. Paano po mangyayari yun Lumang painting na po yan. Kanina po lang po siya nakausap. Tila nalilitong sambit ni Dan. Maupo ka muna at meron akong ilalahad na kwento to sa iyo tungkol sa bahay na ito. Tugo ni Aling Sol. Ang bahay na ito ay pag-aari ng mag-asabang Delgado, si Arturo at Celia, at ang kanilang solong anak na babae na si Agnes. Sinasabing mabuting tao ang mag-asawa. Pareho silang doktor. At noong panahon na iyon, ay madalas silang manggamot na libre sa mga kapuspalad. Panahon iyon ng pananakop na mga Hapon. Sinusuyod nila ang mga bayan upang tuwisin ang mga pinaghihinalaan nilang miyembro ng kilasan laban sa kanila. Napagbintangan ng mag-asawa na nagkakanilong sa mga miyembro ng kilasan. Alam awa silang pinatay kasama na ang kanilang anak. Ngunit sa kasamaang palad, hindi daw natagpuan ang batawan ng anak nilang babae. Napakalungkot ng nakaraan ng bahay na ito, kwento ni Aling Sol. Nagpaalam na para umuwi ang mag-ina. Naintindihan naman ni Dan kung bakit ayun lamang na ikwento ni Aling Sol yung tungkol sa bahay. At hindi noong una pa lang bago niya ito naupahan. Sa totoo lamang niya, hindi naman siya naniniwala sa multo. Maaraw nagluto ng kanyang hapunan si Dan. Pagkatapos niyang kumain, ay inilabas niya ang kanyang laptop at binalikan niya ang ginagawa niyang nobela. Pinakikiramdaman niya ang paligid. Iniisip niyang baka namang sandali ay bigla na lamang magpakitang muli ang multo ni Agnes. Ngunit lumipas ang ilang oras, wala naman siyang naramdamang kakaiba. Nakapagtrabaho siya ng payapa at dire-diretso. Maya-maya pa ay nakaramdam na ng pagod at antok si Dan. Nagpasya siyang humiga at matulog na. Dala marahil ang pagod sa haba ng oras na pagbabiyahe ay agad naman hinding sa pagtulog si Dan. Sa panaginip, nagpakita sa kanya si Agnes. Tinawag siya nito at pinapapasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya ng bahay,
ay agad niyang nakita ang grupo ng mga sundalong Hapon. Hinanap niya si Agnes ngunit biglang nawala ang bata. Nakita niya ang mag-asawang si Arturo at Celia na kausap ang isang opisyal. Nakita niyang parang galit na nagtatanong ang opisyal kay Arturo habang si Celia na may umahagulgol sa pag-iyak. Maya-maya pa ay sumenyas ang opisyal sa kanyang mga tahuan. Hinablot nila ang mag-asawa sa braso at dinala sa isang kwarto. Naharamdam ng kapasidad. Sinundan niya ang mga sundalong Hapon. Kitang-kita niya kung paano pinagsasaksak ang mag-asawa gamit ang kanilang bayoneta. Nagsisigaw si Agnes sa kanyang nasaksiyan. Nagtatago pala ito sa isang lihim na espasyo sa likod ng aparador sa kwarto. Agad siyang lumabas para lapitan ng kanyang mga magulang. Ngunit pinigilan siya ng isa sa mga sundalo. Humihiyaw sa pag-iyak si Agnes habang tinahalatkad siya palabas ng sundalong Hapon. Sinubok na mainitan ng sundalo, ngunit hindi niya ito mahawahan. Siya ang nagpistulang bulto sa kanyang panaginip. Hindi siya nakikita o naririnig ni naman. Dinala ng sundalong Hapon sa likod bahay si Agnes. Nakita niyang sinaksak si Agnes ng bayoneta bago inihulog sa balon. Nagsisigaw si Dan sa kanyang panaginip, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Dahilan yun para siya'y magising at mapabalikwas sa mistulang pamungot kanyang naranasan. Humihingal si Dan at siya'y pawis na pawis. Kung totoo ang kanyang mga nasaksiyan sa kanyang panaginip, lubhang nakakaawa ang sinapit ng pamilya sa amay ng mga sundalong Hapon. Sa kanyang pagkahapo sa gilid ng kanyang kama ay mayroong napansin si Dan. Ang aparador sa kanyang harapan ay ang aparador na nakita niya sa kanyang panaginip. Iginala niya ang kanyang mga mata sa kabuuan ng kanyang kwarto. Hindi siya maaaring magkamali. Ang kwarto sa kanyang panaginip kung saan pinatay ang mag-asawa at ang kwarto niya ay isa. Tumayo si Dan at lumapit sa aparador. Kung di siya magkahamali, ay mayroong maliit na espasyo sa likod nito kung saan nagtago doon si Agnes. Bahagya niya itong iniusog at totoo naroroon ang maliliit na espasyo. Kung tutusin, hindi halos halata ang maliit na pintuan ng espasyo. Tinulak na ito at bumuhos ang munting pintuan. Kahit may konting pag-aalinlangan ay pinasok ito ni Dan. Pagkapang na pinasok ni Dan ang maliit na espasyo, mauuntog siya pag siya'y tumayo. Tamang-tama lamang ang laki ng espasyo para sa isang bata, para kay Agnes. Inilibot na sa paligid ang kanyang paningin. Nakakita siya ng maliliit na plato-platuhan at isang manika. Marahil ay pinasadya ng ama ni Agnes ang maliit na espasyo para siya'y mapaglaro doon. Tinambot ni Dan ang manika. Halos gula-gulanit na ito sa tagal ng panahon sa pagkahaimba. Gumapang na palabas si Dan. Laking gulat niya nang tumambad muli sa kanyang harapan ang bulto ni Agnes. Nakita mo si Cheche? Matagal ko na siya minahanap, kuya. Sambit ni Agnes. Tulalang inabot ni Dan kay Agnes ang kanyang manika. Agad itong hinagkan at niyahap ni Agnes. Salamat po, Kuya Dan. Matamis na umiti si Agnes kay Dan. Tumalikod at lumutang papalayo. Sinundan siya ni Dan. Gusto niyang pigilan si Agnes na umalis agad. Gusto niya itong kausapin at ipadama ang lungkot at nakikiramay niya sa sinapit nilang mag-ana. Ngunit sa huling sandali, ay naisip niyang hayaan na lamang na umalis ng payapa si Agnes upang mahamtanan niya ang katahimikan ng kanyang kaluluwa. Nakita niya uminto sa balon ang multo ni Agnes at do'y biglang naglaho. Sana nga niya. Sana nga ay maging mapayapa na si Agnes. Tahimik at normal na lumipas ang mga sumunod na araw. Natapos ni Dan ang kanyang ginagawang nobela.
Nilisan niya ang bahay na iyon, baon ang hindi malilimot ang alaala. Lungkot sa mapait na sinapit na magana. At ang matatamis na ngiti ang batang si Agnes. Sana iniibigan niyo ang kwentong nilahad ko sa inyo ngayon. Huwag pong kalimutang mag-like at subscribe ha. Ako po muli ang inyong lingkod, si Tanda. Hanggang sa muli mga kasinda. Kita-kits!